Bumibenta na rin sa maraming Pilipinong bookworm o yung mga mahilig magbasa ang mga electronic o e-books. Sa isang book fair, tampok na rin ang mga textbook pati lesson plans na ginawang digital. Live mula sa Pasay City si Cedric Castillo, may paandar. Yes, Jessica, lipas ng araw yung mga panahon na kapag sinabi mong book fair, makikita mo na lamang daw literally ay yung mga libro na nabubuklat. Siyempre meron na daw mga e-books, mga tablets, mga digital versions yan. Pero ayon sa ilan sa mga nakausap natin kanina, hindi pa rin daw talaga mapapalitan o wala pa rin katumbas yung experience ng pagbuklat ng isang libro. Lampas 200,000 titles ng mga libro pinagsama-sama sa halos 1 hektaryang lawak na venue. Dito sa 36 Manila International Book Fair, ihanda raw lumuwa ang mga mata sa kakapili. Mula sa mga nobela hanggang sa buhay ng Santo Papa, librong pang-opisina, pang-eskwela hanggang sa mga latest na chika. Ang grade 4 student na si Charmaine, hindi magkanda-ugaga pagdating pa lang sa book fair. Mama, pwede mo ba akong samahan na sa Manila National Book Fair? Sige daw. Para na rin po ako namamasyal kung sa libro lang po ako magbabasa. All the book industry gathers. So we have publishers, booksellers, we have artists, we have writers. Look at the lines, look at the baskets, and I guess you can see for yourself if people still love books or not. Bukas hanggang sa darating na linggo ang book fair na ito sa isang convention center sa Pasay. Pero maliban sa mga tradisyonal na mga libro, asahan na rin daw makita rito ang patuloy na pagpasok sa eksena ng digital na paraan ng pagbabasa. Ang e-learning system company ngang ito na may exhibit din sa book fair, hindi lang mga textbook, pati mismong lesson plan ni teacher at pati grades ng mga bata, pwede raw gawing digital at isaksak lahat sa isang tablet. Yung iba parang sasabi, ang hirap niyan, gano'n. Computer yan. Computer yan. Pero let's face it, nasa digital age na tayo ngayon. So, sooner or later, kailangan na rin natin matuto kasi yung mga students natin, they are already digital natives. Hindi tuloy maiwasang hindi magtaka kung bakit merong booth ng gadgets na papalit sa libro na nakaset up sa isang book fair. Pareho naman ng goal ng print and digital is to educate and parang disseminate yung mga gusto nating matutunan ng mga estudyante natin. Base sa 2012 Readership Survey ng National Book Development Board, nananatiling malaking market ang Pilipinas para sa anumang uri ng babasahin. Bagaman bahagyang bumaba, sa taong iyon, nasa 88% o halos 50 million pa rin ng mga Pilipinong nasa wastong edad ay nagbabasa. Para sa mga hindi raw ikakailang adik sa mga libro, magbago man ang panahon, lumaganap man ang kulturang teki, wala pa rin daw tutumbas sa bawat buklat ng pahina. If the screen of the device, like a tablet, will be able to mimic, especially the feel of paper, nako, that's a big development. When you run out of batteries, you can't read anymore. And then it's different when you sleep with the book. Iba pa rin eh. And then when you have the smell of the new pages of a book are different. You can't smell a gadget. It's cold. There's something warm about having a new book. Jessica, para sa mga nag-iisip pumunta dito sa book fair ngayong weekend, ang anunsyo ng mga organizer ay meron silang mga guest na hindi lang basta mga international mga authors pero mga best-selling authors din daw over the weekend, Jessica. Alam mo, magandang senyales yan, Cedric, na maraming pumupunta dyan sa book fair. Sabi nga nung na-interview mo, maraming mga basket, yung mga bumibili, puno yung kanilang mga basket at maraming nagpupunta. Ibig sabihin, buhay pa rin yung pagbabasa, yung hilig sa pagbabasa ng maraming Pilipino. Alam mo, Jessica, pagka dito sa labas ng convention center kanina, pagka may mga nakita ka mga customers na nanggaling dito sa book fair, isip mo kung galing ba sila sa book fair o sa grocery. Kasi literally may nakita kami dyan kanina, kahon-kahon yung dala. And mahirap isipin na libro, yun lang dala ng mga laman ng mga boxes na yun. Pero talaga hindi mo madedenay, dito sa loob kanina, mahaba yung pila at makikita mo naman talaga yung appreciation at saka yung pagtangkilik pa rin doon sa printed na version ng mga babasahin, Jessica. Mas mura ba dyan kesa bibili ka sa mga bookstore?
May mga discounts, Jessica. Actually, may isang section dito kanina. Nakita ko 100 pesos only. Para siguro mahabang-mahaba yung maraming shelves. May mga areas talaga. Marami kang makikita dito na mga discounted yung mga presyo, Jessica. Ang pinaka-importante daw dyan, ang nabanggit sa atin yung organizer, at least 200,000 na mga titles meron dito sa book fair na ito, Jessica. So may mga titles na dyan lang mabibili, wala sa ibang bookstore. Ganun ba yon, Cedric? Suppose, Jessica, actually meron ako isang kaninang libro na hindi ko na mabanggitin yung title. Very rare siya, mahirap hanapin. Pero kanina nakita ko maraming copies na nakalinya kanina. So, masasabi natin, may mga, siguro kung may mga hinahanap ka ng mga titles, 200 titles, 200,000 titles yung meron sila dito, malaking possibility siguro na mahanap dito sa book fair na ito, Jessica. Isa lang masasabi ko dun sa mga e-books, I'm sure yung mga magulang dyan at yung mga bata, they look forward na dadating yung araw na lahat ng mga textbook ng mga bata at lahat ng kanila assignment, ilalagay na lang sa tablet form. Kasi hirap na hirap yung mga batang magbuhat ng pagkabigat-bigat ng mga libro araw-araw, Yung mga may roller pa yung kanilang mga school bag. So I'm sure a lot of parents and kids are looking forward to that day. Kung hindi man nangyayari na yun, kasi alam ko may mga eskwelahan na yan na yung parang ginagamit sa lecture at sa kanilang mga assignment. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.